Good morning! Ang video nga pala na ito ay medyo matagal na. Sayang din naman kapag hindi natin ito na-upload. Nag-video-video tayo tapos hindi natin pag i-upload. Ano yun, Char? Hindi naman. May hinahanap kasi ako sa gallery ko tapos nakita ko ang video na to. Ang sabi ko, may video pala ako na ganito. Bakit hindi ko naman i-edit? Sayang naman. May mga ilan kasi na nagsasabi sa amin kung nakalipat na daw kami sa aming bahay. Pero ang sabi ko, hindi pa kasi may mga kulang pa na dapat tapusin. Pero bago muna yan, ito muna yung papakita namin sa inyo. Wala nga kaming pasok sa araw na yan, kaya ang sabi sa amin, kunin daw yung mga lupa na yan para maging flat siya. Hindi nga namin inasahan na makapagawa kami ng sarili naming bahay kasi sa totoo lang, ang sabi nila sa amin, kapag meron ka ng 20,000, may bahay ka na. Diyos ko. Hindi ko naman inasahan na sobra pala 20,000 yung gastos namin. Actually, natutal ko na lahat yung mga gastusin talaga. Ang sabi nila, ito na, okay na to. Ang laking pasalamat ko nga noon kasi umabot lang ng 14,000 yung mga mabibili na mga materyales. Tapos ang sabi ko, ay may pa pala, may pangsahod at may pakain pa sa mag-aayos ng bahay namin. Laking pasalamat ko noon, guys. Pero hindi ko inasahan na grabe. Nung nabili na namin yung materials, naku, sabi nila, i-hollow block na lang pataas para mas mabilis, tsaka makatipid kayo, Diyos ko. Kasi daw, kapag bamboo yung bahay mo, medyo matagal-tagal yung paggawa. Yung plano kasi, hindi ganyan, yung yung semento, tapos sa ibabaw is bamboo. Pero ang sabi nila, para mas mabilis at makatipid, na lang lahat, i-hollow block na lang. Tapos yung mga tapi na yan na ginamit, is nakaano na talaga lahat, kumbaga na ready na, sabi nila okay na yan, kumbaga wala nang bibilihin. Pero Diyos ko, ang daming kulang, hindi namin inasahan na ganun pala yun. Kaya talaga kapag nagpapagawa ka ng bahay is kailangan mo talaga na may extra money ka, kasi kapag wala ka talagang extra money, naku, mag-standby talaga ang bahay mo. At mabuti na lang talaga kasi andyan si tatay na tumutulong, yung pamangkin ko, kahit nga hindi nila alam kung paano yung paggawa ng bahay, pero andyan sila para matulungan lang talaga at para mapaano lang talaga maayos na mabuti at mapabilis yung paggawa ng bahay namin. Hindi nga namin in-expect na makapagpatayo kami ng sarili naming bahay kasi yung expectation namin versus reality is iba talaga. Kasi iba yung nasa plano, tapos iba yung nagawa, o diba? Pero laking pasasalamat din namin kasi yung mga kumbaga yung plano namin is naiba siya, pero mas maganda pala yung outcome niya. Ang sabi nga nila, may pera daw kami kasi nakapagpagawa kami ng bahay na ganito. Nako, Diyos ko, kung alam niyo lang, bawat sahod namin, iniipon muna namin, and then binibili ng mga materyales, and then kapag nabili na, tsaka na naman kami ulit magpapaayos. Kaya nga medyo natagalan kasi bawat sahod, may muna kami, kumbaga hindi namin talaga inuubos lahat kasi kailangan din natin kumain, kailangan din natin makabili ng mga bagay na kailangan natin. Pero yun lang talaga na masasabi ko, na kapag talaga nagplano ka, dapat talaga gawan mo talaga ng action, kasi kung puro ka lang talaga plano, tapos wala man lang action, wala ka talaga magagawa. Kaya ayun, yung akala ko na 20,000 na makakabahay ka na, it's a prank lang pala yun. Nako, sobrang na talaga, hindi ko na talaga mabilang or hindi ko na talaga matotal lahat kung magkano na yung nagastos namin sa bahay namin. Pero ang importante talaga is mapaayos namin to at makalipat na talaga kami, kasi iba talaga kapag may sarili ka talagang bahay na sa inyo. Kasi kapag sa inyo na yung bahay, ikaw na talaga yung authority, ikaw na talaga yung masusunod, na bahala kayo kung sasaing kayo or hindi, kung kakain kayo or hindi, or hugasan niyo yung pinagkainan niyo or hindi. Nakadepende na talaga sa inyo. Kaya kapag may plano kayo magpagawa ng bahay, nako, mag-umpisa na kayo mag-ipon, kasi hindi talaga biro yung magpapagawa ka ng bahay. Yung akala natin na okay na, yung pala ang dami pang kulang.